Kabibigay ko lang sa inyo ng pera ng 1 linggo ah. Ubus na agad. Pasensya ka na anak ha. Nagkasakit kasi yung anak ng Kuya Joel mo. Kaya naman naibigay ko muna yung pera pang pa-check up ng anak niya. Ano ba yang si Kuya Joel? Lagi na lang may problema. Sinusubok lang talaga sila ng panahon. Hindi naman sa lahat ng oras laging ganoon ang sitwasyon nila Hindi naman kasi niya kayang magpamilya, nag-asawa agad. Tapos, sunod-sunod pa ang anak niya. Dapat kahit papano may ipon sila para sa ganyang emergency. Wala namang may gusto na magkasakit ang bata maiintindihan mo rin yun kapag nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya. Kaya minsan, ayoko na lang umuwi dito sa bahay Puro na lang problema ang sumasalubong sa akin Kung wala kang pambigay ngayon, ayos lang naman yun anak. Pwede ba yun? Hindi ko naman kayo matitiis Pero sana naman, unahin niyo muna ang mga kailangan niyo. Hayaan niyo si Kuya. Nasanay na kasing laging nakatakbo sa inyo kapag may kailangan sila ng pamilya niya. Cherry, kapatid mo pa rin siya. Alam mo naman na hindi ko rin matitiis. Nahihirapan din po ako, Tay. Kayo lang naman ang dapat mong suportahan pero pati si Kuya Kailangan ko na rin buhayin pati pamilya niya. Sinabihan ko na rin naman siya nung nakaraan. Last na yung pera na ibinigay ko sa kanya. Hindi ko lang matiis dahil sa pamangkin mo. Ay, ito po ang perang pambili niyo ng gamot. Ito na rin po ang grocery niyo. Tipirin niyo na lang po at baka matagalan pa akong makabalik dito. Salamat anak ha. Pasensya ka na ulit kung nagiging pabigat na ako sa'yo. Hindi naman po kayo pabigat sa akin, Tay. Si Kuya yun. Ay, sige po, aalis na ako. Marami pa po kasi akong gagawin. Mula nang hindi na nakapagtrabaho ang itay, ako na ang sumusuporta sa kanya. Sa pagkain at mga gamot. May mga kapatid naman ako pero lahat sila may sari-sarili ng pamilya. Dahil ako na lang ang wala pang pamilya, inako ko na lang ang responsibilidad kay tatay. Hindi ko lang maiwasang mainis minsan. Kapag ang iba kong kapatid katulad ni Kuya Joel ay makikihati pa sa perang ibinibigay ko sa aming ama. Pagdating sa apartment na tinutuluyan ko, humilata lang ako maghapon. May 1 taon na mula nung tumigil ako sa pagtatrabaho. Sa ngayon, sa bahay lang ako. Sino kaya ang kumakatok? Ngayon nga palang deliver ng parcel ko. Teka lang! Hello! Naistorbo ba kita? Ate Lay! Ay, dumating ka na pala! Pasok ka muna! Dapat kanina pa ako pupunta dito Kaya lang inuna ko muna ang paglilinis ng bahay. Ang kapal na kasi ng alikabok Gusto mo nang maiinom? Hindi na. Hindi ako nauuhaw. Sa kakatatapos ko lang din kumain. Ito nga pala pasalubong ko sa'yo. Salamat dito ha. Nag-abala ka pa talaga. Kailan ka nga pala dumating? Kagabi lang. Siguro mga pasado 11:00 na rin yun. Kumusta naman ang bakasyon mo? Siyempre masaya. 1 beses lang ba naman sa 1 taon ako makapagbakasyon sa amin Siguro tuwan-tuwa ang mga magulang mo. Ay oo. Ayaw na nga akong pabalikin dito. Kung pwede nga lang sana. Kaya lang sayang din ang trabaho ko dito, no? Doon wala namang maayos na trabaho na pwedeng pasukan. Nung wala ka nga naku, inip na ako. Buti bumalik ka na. Hindi ka ba dumadalaw sa tatay mo? Dumalaw naman, kaya lang ayokong magtagal doon dahil sa mga kapatid ko. Tuwing nakikita ko akala napakarami kong pera. Yun nga lang, ikaw lang kasi ang nakakaluwag sa inyo Gusto ko na sanang ilayo ang itay doon. Kaya lang ayaw naman niya. Matanda na rin kasi ang itay mo. Siyempre mas gusto na nasa bahay ka lang niya tumira. Ang kaso mo nga, araw-araw naman siyang pinepeste ng mga kapatid ko. Lalo na si Kuya Joel. Naturingang panganay, siya pa ang pabigat sa pamilya. Huwag na nga natin pag-usapan ng pamilya mo. Nasisira na naman ang mood mo
Magkwento ka na lang sa mga naging bakasyon mo. Ang saya. Ang daming ganap. Sayang ayaw mo kasing sumama sa akin eh. Alam mo naman ang dahilan ko eh. Nang lumipat ako sa apartment na tinitirhan ko ngayon, si Ate Leila ang una ko naging kaibigan. Mabait kasi siya at masayahin. Matanda siya sa akin ng 5 taon at dalaga pa rin. Sa apartment sa dulo naman ng kanyang inuupahan. Ang ibang apartment ay pamilya ang mga nakatira. Tahimik ang lugar at walang pakialam ang mga nakatira. Na isa sa mga nagustuhan ko sa lugar na ito. Dito ko lang kasi nahanap ang tunay na katahimikan na hinahanap ko. Kumpara sa mga dati kong natirhan. Nang bumalik na si Ate Leila sa apartment niya, tsaka ako naman inilabas ang mga lulutuin kong ulam. Darating kasi mamayang gabi si Philip. Maaga ka yata ngayon. Hindi pa luto ang ulam eh. Ayos lang. Hindi pa naman ako nagugutom eh. Ito nga pala pasalubong ko. Wow! Favorite ko! Kaya nga binili ko yan eh. Alam ko matutuwa ka. Salamat ha. Kaya lang, baka naman tumaba na ako nito. Ngayon ka lang naman ulit kakain ng cake eh. Sa bagay nga, tsaka kapag wala ka dito, hindi naman ako masyadong nagkakakain. Baka naman pinababayaan mo ng sarili mo niyan ha. Hindi naman. Ayoko lang kasi na tumaba ako. Lalo't nandito lang ako sa bahay. Mamaya nga pala, magpapamasaya ako sa'yo. Ang sakit kasi ng likod ko eh. Oo ba? Ay, oo nga pala. Hindi ka na ba inaaway ng misis mo? Wala nang binantaan ko siyang iiwan. Tumigil na siya. Ang lakas din naman ng radar ng asawa mo, ano? Kahit wala siyang ebidensya na may babae ka, nararamdaman pa rin niya. Ganun naman yata kayong mga babae. Malakas ang pakiramdam kapag may ginagawang kalokohan ng mga mister. Siguro nga. Dito ka muna ha. Titingnan ko lang yung niluluto kong ulam. Isang beses sa isang linggo ko umuwi si Philip sa apartment ko. Ang alam ni Ate Leila at ng iba pa, mag-asawa talaga kami. Sinabi ko ring sa malayo nakadestino si Philip at lingguhan lang ang uwi. Dati akong waitress sa isang Korean restaurant sa Angeles nung magkakilala kami ni Philip. Umpisa pa lang sinabi na niya agad ang intensyon niya. At hindi naman niya itinago na pamilyado na siya. Sa loob ng ilang buwan na panunuyo, pumayag na rin ako sa gusto niya. Basta ang kapalit, susuportahan niya ang lahat ng mga pangangailangan ko. Kinabukasan naman umalis na rin si Philip. Isang araw lang kasi ang paalam niya sa asawa. Busy ka ba? Hindi naman. Pasok ka. Dinalan kita ng cake. Alam ko paborito mo rin ito eh. Nakita ko nung dumating ang asawa mo. Galing kasi ko sa labas eh. Siya ang may dala nito. Oo. Hindi ko naman mauubos yun kaya dinalahan kita. Nandyan pa ba ang asawa mo? Kaalis lang niya. Maaga pa kasi ang pasok niya bukas eh. Buti okay lang sa'yo na minsan lang siya umuwi. Oo naman. Pinag-usapan naman namin eh. Sa totoo lang ang swerte mo dyan sa asawa mo. Biruin mo, suportado ka niya. Ayaw ka rin niya magtrabaho. Tingin ko malaki ang sahod niya. Aba, hindi biro ang halaga ng sasakyan niya ha. Tsaka palagi mo ako napapautang kapag nagigipit ako. Siya naman kasi ang may gusto na hindi na ako magtrabaho. Susuportahan na lang daw niya lahat ng kailangan ko. Kaya nga ang swerte mo, sana lahat ng lalaki katulad ni Philip. Makakatagpo ka rin ng katulad niya balang araw. Ayoko umasa, bihira na lang kasi ang ganyan lalaki. Pero matanong ko nga pala, bakit hindi pa kayo magpagawa ng bahay? Kaysa naman nangungupahan kayo. Kahit kasi malaki ang sahod ni Philip, hindi pa kami handang gumastos para sa pagpapagawa ng bahay. Darating din kami dyan. Sa bagay nga, sa mahal ng mga materyales ngayon, kailangan talagang pag-isipang mabuti.
Kapag nga pala wala kang pasok, samahan mo ko ha. Meron lang kasi akong gustong bilhin sa mall. Oo ba? Noon pa man may kasunduan na kami ni Philip. Nahintayin ko lang kung kailan siya tatawag at magchat-chat sa akin. Wag na wag ko raw gagawin na una ko siyang kontakin. Kahit gaano pa kahalaga ang sasabihin ko. Mabuti na rin daw na mag-iingat kami para hindi kami mabuko ng asawa niya. Sa loob ng 1 taon namin magkarelasyon, marami na rin siya naikwento tungkol sa kanyang asawa. Katulad na lang na mas matanda sa kanya ang babae ng 10 taon. Noon pa man may kaya na ang kanyang napangasawa. Samantalang si Philip ay galing naman sa mahirap na pamilya. Habang nakahiga at nanonood ng TV, biglang tumunog ang cellphone ko. Nagtaka pa ako na mag-chat si Philip. Nakakatawa din ang mensahe niya. Yun kasi ang unang pagkakataon na tinanong ako kung kumain na ba ako. Tinawag pa akong honey. Bigla tuloy akong kinutuban ng hindi maganda. Hindi ito si Philip. Hindi kaya asawa nito. Kalma, self. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ko nalang pinansin ang chat ni Philip. Pwede ko naman kasi siyang tanungin kapag dumating siya. Pero 10 araw na ang nakakalipas, hindi pa rin siya dumadalaw sa akin. Hindi ko tuloy maiwasang mag-isip. Kahit naman matagal bago dumating si Philip, ayos lang naman sa akin. Ang mahalaga lang naman, hindi siya nagkukulang ng suporta sa akin. Matagal na yatang hindi umuwi ang asawa mo dito ah. Ha? Ano kasi, nasa abroad siya ngayon. Pinadala siya ng kumpanya nila. Ang swerte naman ng asawa mo kung saan siya nakakarating. Oo nga eh. Siya nga pala, wag mong mamasamain ng pagtatanong ko ha. Wala ba kayong balak mag-anak? Ang totoo niyan kasi, wala kaming plano. Bakit naman? Sayang naman ang lahi ninyo ni Philip. Siguradong magaganda at gwapo ang magiging anak ninyo. Hindi kasi ako mahilig sa bata eh. Mga pamangkin ko nga, hindi ako malapit sa kanila eh. Ayoko kasi kapag umiiyak at yung amoy ng bata. Katulad ng suka, ihi at saka yung poops. Ew! Grabe ka naman. Ikaw lang ang kilala kong ganyan ng katwiran. Bakit? Ikaw ba gusto mo magbuntis? Oo naman. Sabi nga ng mga magulang ko ayos lang ko apo na lang ang iuwi ko sa amin. Kahit hindi na asawa. Basta ako, okay na kami ng ganito ni Philip. Masaya naman kami eh. Kung dyan naman kayo nagkakasundo, nasa inyo naman yun. Naitanong ko lang naman kasi. Bukas nga pala dadalaw ako sa tatay ko. Magdadala na rin ako ng mga ayuda. Baka ilang araw ako doon. Sige. Ako na lang ang bahala sa mga parcel mong parating. Alam ko naman yun ang ipagbibilin mo eh. Alam mo na talaga ha. Kinabukasan kumain lang ako ng agahan bago gumayak. Bumili lang ako ng mga gamot ng itay at pasalubong. Tuwing dadaan ako sa maliit na iskinita papasok sa bahay ng itay, may mga ilan doon ang bumabati sa akin. Pero hindi ko sila pinapansin. Taas noon na diretso lang ako naglakad. Marami akong naririnig na sinasabi nila tungkol sa akin. Nasuplada ako, hindi na namamansin at akala mo kung sino. Lahat ng iyon binabaliwala ko lang. Pagbungad ko sa pinto, nabangga ako ng anak ni Kuya Joel na naghahabulan sa loob ng bahay. Bakit ba dito kayo naglalaro? Umuwi na nga kayo sa inyo. Ikaw pala yan, Cherry. Mabuti naman dumalaw ka ngayon. Bakit po nandito ang mga anak ni Kuya Joel? Umalis kasi yung hipag mo para magpa-check up. Ang kuya mo naman ay nasa trabaho. Kaya iniwan na muna ang mga bata rito. May sakit po ba ang hipag ko? Wala naman. 3 buwan na kasing buntis. Ano? Buntis na naman?
Ano ba naman yan sila? Panglima na yun ah. Wala tayong magagawa. Ginusto nila yun eh. Hindi kamo sila nag-iisip. Kulang na nga sa kanila ang sinasahod ni kuya eh. Magdadagdag na naman sila ng isang palamunin. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Naririnig kasi ng mga bata eh. Baka mamaya isumbong ka pa. Wala po akong pakialam kung marinig man yan ng mga apo ninyo. Mabuti nga rin yun eh, para makarating sa nanay nila na wala nang alam gawin kundi ang bumukaka. Sinabihan ko na nga rin sila eh. Ewan ko ba? Mga hindi marunong makinig. Matagal nang nauso ang family planning. Ang lapit ng health center dito eh, hindi gumawa ng paraan. Hayaan mo na lamang sila, buhay naman nila yan eh. Basta hindi tayo nagkulang sa payo sa kanila. Teka, ano ba yung mga dala mo na yan? Hay, dinalahan ko po kayo ng mga gamot para sa maintenance ninyo. Tsaka, ito po, konting pasalubong. Salamat anak ha, hindi mo ako nakakalimutan. Sinabi ko naman po sa inyo, ako na pong bahala sa inyo. Baka naman napapabayaan mo ng sarili mo ng dahil sa akin. Mukha po bang napapabayaan kong sarili ko? Kita nyo nang tumataba ako eh. Ang ibig kong sabihin baka hindi ka na makapag-asawa. Di minsan kasi, hindi ka pa nagpakilala ng boyfriend mo sa amin eh. Wala pa po sa isip ko ang mga bagay na yan. Ang priority ko po ngayon ay ang trabaho ko at kayo. Doon ka pa rin ba nagtatrabaho anak? Opo, doon pa rin po ako napasok. Siya nga po pala, malinis po ba yung kwarto ko? Bala ko po kasing dito muna matulog ngayong gabi, baka bukas na lang po ako umuwi sa apartment. Oo anak, lagi ko yung nililinis. Para kung sakaling ang umuwi ka rito. Magpapahinga lang po ako sandali. Huwag na po kayo magluto, magpapadeliver na lang po ako para maiba naman ang pagkain ninyo. Sige iha. Bago ko pumasok sa kwarto ko, kumuha muna ako ng pera sa wallet ko. At saka ko ibinigay sa mga pamangkin ko. Kahit hindi ako malapit sa kanila, hindi ko naman sila matiis na hindi bigyan. Sa mga magulang lang talaga nila ako naiinis. Nakahiga lang ako sa kama habang hawak ang cellphone ko. Ilang sandali pa kinatok ako ng itay para sabihin na dumating na ang hipag ko. Alam ko naman ang ibig ipahiwatig ng itay. Umikot na lang ang mga mata ko bago bumangon sa pagkakahiga. Binati naman ako ng hipag ko. Sinabi na uuwi na sila. Naglabas ulit ako ng pera at saka yun ibinigay kay ate na abot tenga ang ngiti. Parang ang laki na naman ng tiyan ni Lara. Sigurado po ba kayo na 3 buwan lang yun? Yun ang sabi niya eh. Hay, kailangan na naman namin ng mga kapatid ko ang mag-ipon ng pera. Sigurado kasing sa amin na naman sila lalapit. Wala namang bago eh. Sinabihan na rin naman nila yung kuya mo na dapat ngayon pa lamang mag-ipon na sila sa panganganak ng asawa niya. Hindi naman kasi sa lahat ng oras lagi rin silang meron. Naku tay, kailan ba nakinigyang si kuya sa atin? Siya pa nga ang galit kapag pinagsasabihan eh. Pasalamat siya kahit papano may extra akong pera. Laking pasasalamat ko nga talaga sa iyo anak. Yung ibinibigay mo sapat na sa akin. Hindi ko na kailangan pang humingi sa mga kapatid mo. Basta tay, huwag yung titipirin ng sarili ninyo ha. Baka naman yung mga ibinibigay ko sa inyo ibinibigay nyo rin kay kuya. Hindi maiwasan minsan matitiis ko naman ang kapatid mo. Yung mga apo ko. Minsan ngay walang baon sa eskwelahan. Sabi na nga be. Haya na po yata ang pinadeliver kong pagkain. Teka lang po tay. Napakarami naman yata niyan anak. Pwede naman po ninyong itabi sa ref ang iba. Tsaka minsan na naman po ako umuwi dito Gusto ko makakain kayo na masarap. Salamat anak ha. Para ka talagang nanay mo. Sayang nga lang maaga siyang kinuha sa atin. Wala na po talaga tayo magagawa pa. Hanggang doon na lang po talaga siya
Halika na po, Tay. Kumain na po muna tayo. Marami naman ito. Bibigyan ko rin ng mga apo ko para makatikim din sila. Sige po, kayo ang bahala. Huling taon ko nun sa high school nung bawian ng buhay ang aking ina sa sakit na cancer. Mula nga no naging malulungkutin ng itay. Masakit din sa akin ang pagkawala ng inay. Pero pinatapang rin ako ng bigla niyang pagkawala. Natuto kasi kung tumayo sa sarili kong paa. Marami rin kami na pag-usapan ng itay habang nandun ako sa bahay namin. Nagbiling pa nga ang itay na dalasan ko raw ang pagdalaw sa kanya. Kinabukasan dama ko ang lungkot ng itay na magpaalam na akong aalis. Pag-uwi ko sa apartment, agad akong pinuntahan ni Ate Leila. O ano, kumusta ang pag-uwi mo sa inyo? Ha? Di ba 1 taon pa lang yung bunso niya? Kaya nga naiinis ako eh. Hindi ko rin naman matitiis kapag humingi na naman sila ng tulong kapag manganganak. Kailangan mo palang paghandaan na. Ay, hindi nga ako nag-aanak. Mga pamangkin ko naman ang kailangan ng suporta ko. Minsan, parang gusto ko nalang maglaho. Maiba nga pala ako. Kahapon meron naghahanap sa'yo. Sa akin? Sino daw siya? Nakalimutan ko itanong ang pangalan eh. Ang dami kasing tinatanong tungkol sa'yo. Nung malaman na wala ka at sinabi ko nga hindi ko alam kung kailan ang balik mo, umalis na rin. Ano ang itsura? Edad na pero maganda pa rin. Mukhang mayaman kasi ang daming ala sa katawan eh. Baka naman hindi akong hinahanap. Wala kasi akong kilalang ganyang tao. Alam mo, iba ang kutob ko sa babaeng yun. Baka bumalik pa yun dito. Mabuti kung babalik siya para malaman ko kung sino siya at bakit niya ako hinahanap. Nang maiwan ako mag-isa sa apartment ko, napaisip naman ako kung sino ang tinutukoy ni Ate Leila na babae. Mahigit na 2 linggo na rin nang umuwi sa apartment namin si Philip. Pagkakita ko pa lang sa kanya, alam kong may mabigat siyang problema. Bakit ngayon ka lang umuwi dito? Pasensya ka na. Nagka-problema kasi sa bahay eh. Naayos na ba ang problema? Cherry, alam na ng asawa kong tungkol sa atin. Ha? Mabuti nakapunta ka dito ngayon. Nagkaroon nga kami ng matinding pagtatalo. Yung anak kasi namin ang nakakita sa atin nang minsan magkasama tayo. Sa ngayon nakipaghiwalay na ako sa kanya. Siya siguro yung nag-chat sa akin nun. Mabuti na lang, naalala ko ang mga bilin mo sa akin. Ilang araw din niyang hawak ang cellphone ko. Lagi rin siyang nakabantay sa akin. Payag ba siya sa pakikipaghiwalay mo? Hindi nga eh. Pinagbabantaan niya ako. May masama raw mangyayari sa atin kapag iniwan ko siya. Baka kung anong gawin sa'yo ng asawa mo, mag-iingat ka. Hindi ako natatakot sa kanya. Ang inaalala ko lang, baka gamitin niya ang mga anak namin para hindi ko siya iwan. Sana naman, hindi niya matuntun itong apartment natin, kundi malaking iskandalo sa atin. Alam kasi ng mga taga rito na mag-asawa tayo. Maghanda ka pa rin. Baka bigla na lang siya sumulpot dito. Baka kasi gamitin niya ang pera niya para mahanap ka. Nakalimutan ko, maimpluwensya nga pala ang asawa mo. Sinabi mo pa. Sa isang iglap kaya niya akong sirain. Pati ikaw madadamay. Hindi ko maiwasang kabahan sa sinabing yun ni Philip. Bigla ko tuloy naalala ang binanggit sa akin ni Ate Leila na babaeng galing dito sa apartment. Dahil hindi naman ako sigurado kung sino ba talaga yun, inilihim ko muna kay Philip. Dahil hiwalay na si Philip sa asawa niya, araw-araw na siyang umuwi sa akin. Kumusta ng trabaho mo? Nakakapagod ang buong maghapon. Gusto mo bang ikuha kita ng maiinom? Isang bote ng beer. Gusto ko munang uminom bago tayo maghapunan. Teka lang, ikukuha kita ng malamig na beer sa ref. Ano nga palang ulam natin sa hapunan? Nagluto ako ng kare-kare.
Ito na ang beer mo. Kinuha na rin kita ng baso na may yelo. Siguradong mapaparami na naman ang kain ko nito. Paborito ko palang ulam ang niluto mo eh. Baka naman manaba ako. Mas gusto ko nga yun para magkaroon ka naman ng laman kahit konti. Hindi yung buto na lang lagi kong nakakapa sa'yo tuwing alam mo na. Sige, habang nandito ako kakain ako ng marami. Basta ba laging masarap ang iluluto mong ulam eh. Siyempre naman, araw-araw kitang ipagluluto ng masarap. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Maasikaso na, masarap pang magluto. Ang layo mo talaga kay Andrea, na kahit pagprito ng itlog hindi alam. Sabi mo nga, galing siya sa mayamang pamilya. Baka hindi lang siya sanay. Baka mula pagkabata laging nakaasa. Hindi katwiran yun para hindi siya matuto magluto. Aba, tumanda na lang siya ng gano'n na wala pa ring alam. Kung meron naman kayong kasambahay sa bahay, natural, mag-uutos na lang siya. Hindi nga talaga yun matututo. Iba pa rin kasi kapag inaasikaso ka, katulad mo. Ay, wag na nga natin pag-usapan ng tungkol sa asawa mo. Baka mawalan ka pa ng gana sa hapunan. Mabuti pa nga. Tatapusin ko lang itong iniinom ko. Tapos pwede na tayo maghapunan. May mga pagkakataon din na kumakain kami ni Philip sa labas. Maayos naman ang pagsasama namin sa apartment hanggang isang araw. Pag-uwi ko galing palengke, may isang babaeng naghihintay sa akin. Kakaiba ang kaba ko ng mga sandaling yun. Nagpalinga-linga muna ako sa paligid bago ko nilapitan ng babae. Mabuti na lang walang mga tao sa paligid. Kung sakali mang tama ang aking hinala, walang makakarinig sa pag-uusapan namin. Sino ka? Anong kailangan mo? Pwede bang sa loob tayo mag-usap? Huwag kang mag-alala. Hindi ako masamang tao. Ako si Andrea, ang asawa ni Philip. Asawa ka ni Philip? Sige, pumasok ka. Salamat. Galing din ako dito nung isang araw. Wala ka. Sabi nga ng kapitbahay nyo, hindi niya alam kung kailan ang balik mo. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo na ang sadya mo. Layuan mo ang asawa ko. Huwag mong sirain ang pamilyang binuo namin. Maawa ka sa anak namin. Huwag ako ang kausapin mo, kundi si Philip. Ilang beses na kami nag-usap pero hindi siya nakikinig. Kaya nga lumalapit ako sa'yo para pakiusapan ka. Bakit kasi hindi mo na lang tanggapin na ayaw na sa'yo ng asawa mo? Kailanman hindi ko yung tatanggapin. Kaya ikaw dapat ang bumitiw para hindi ka makasira ng pamilya. Huwag ka sanang mag-ieskandalo dito. Umalis ka na at si Philip na lang ang kausapin mo. Ibang klase ka rin, no? O sadyan talagang ganyan kayong mga kabit? Lahat na ng kakapalan ng mukha nasa inyo na. Huwag mo kong insultuhin sa sarili kong bahay, ha? Hindi ko nakasalanan kung ipinagpalit ka ni Philip. Kahit sino siguro maging asawa mo, iiwan ka dahil sa ugaling meron ka. Marami sigurong paninira sa akin si Philip para makuha lang ang loob mo. Hindi mo ko lubusang kilala para paniwalaan na lang basta ang sinasabi ng asawa ko. Pinagbigyan na kita na makipag-usap, kaya umalis ka na. Aalis ako pero babalikan kita. Hindi ako papayag na tuluyan mong sirain ang pamilya namin. Hindi mo ko kilala, babae. Hindi mo rin ako kilala, kaya wag mo kong pagbabantaan. Oo naman, kilala ko ang mga katulad mo. Kaya ka nga pumayag maging kabit lang. Ang kabit na ito ang higit na nakakalamang sa'yo. Maaaring mayaman ka, pero mas bata, maganda at sariwa ako kesa sa'yo. Kahit gaano ka pa kayaman, hindi ka magmumukhang bata na katulad ko. Tingnan natin kung hanggang saan niyang pinagmamalaki mong ganda at kabataan. Laging legal na asawa pa rin ang nagwawagi sa bandang huli.
Nagpupuyos ang kalooban ko sa galit nang makalis ang asawa ni Philip. Nakikita ko sa mga mata niya ang matinding galit. Pero hindi man lang siya nagwala o sumigaw. Agad ko ring tinawagan si Philip para ipaalam ang pagpunta ng asawa niya sa apartment. Binilinan niya ako na wag nang lumabas, baka bumalik pa raw si Andrea. Naging kainip-inip sa akin na maghapon ng paghihintay. Gustong-gusto ko na kasing kausapin si Philip. Gabi na rin nung dumating siya. Noon lang daw kasi natapos ang meeting nila. Anong sinabi niya sa'yo? Gusto niyang layuan kita. Huwag ko daw sirain ang pamilya ninyo. Hindi niya talaga matanggap na hiwalay na kami. Paano kung bumalik ulit siya dito? Umuwi ka muna kaya sa inyo. Kilala ko si Andrea. Hindi ganun titigilan. Ano? Bakit ako uuwi eh? Dito nga ako nakatira. Kilala ko nga si Andrea. Mukha lang siyang kalmado pero halimang ugali ng babaeng yun. Pues, hindi ako papayag na sirain niya ang buhay ko. Pwede ba makinig ka muna sa akin? Umuwi ka na muna kahit na ilang araw lang sa inyo. Kakausapin ko ulit siya na tumigil na sa panggugulo sa atin. Kung uuwi ako sa amin, saan ka titira? Uuwian ko muna ang pamilya ko. Bakit pa? Makikipagbalikan ka ba sa asawa mo? Wala yun sa plano ko. Gusto ko lang makipag-usap alang-alang sa mga anak namin. Sige, umuwi ka sa pamilya mo. Basta wag mo lang kakalimutan ang sustento mo. Alam ko yun. Huwag ka mag-alala. Nang umalis si Philip, hindi agad ako umuwi sa amin. Sigurado kasing hihingan ako ng pera ng kapatid ko. Ayoko naman kasing mamihasa na lang sila sa kakahingi sa akin. At isa pa, gusto ko ring makaipon. Dahil pangarap kong magnegosyo. Ngayong alam na ng asawa ni Philip ang tungkol sa amin, maaaring marami ang magbago. Sa huli, nagpasya ako na manatili na lang sa apartment ko. Hoy, may problema ka bang hindi sinasabi? Bakit mo naman naitanong? Halata kasi sa mukha mo eh. Tungkol ba sa pamilya mo? Hindi sila ang pinoproblema ko. Nag-away ba kayo ni Philip? Hindi kami nag-aaway noon kahit kailan. Eh anong problema mo? Masyadong komplikado. Mahirap ipaliwanag eh. May kinalaman ba yung babaeng naging bisita mo nung isang araw? Yung kasi ang naghahanap sa'yo nun eh. Nakita mo siya? Nung paalis na siya, nagkasabay kami sa paglabas kaya alam kong nagkausap na kayo. Sa totoo lang, ikaw lang ang itinuturing kong kaibigan. Alam ko kasi na hindi ka katulad ng iba. Kaya sana, kapag may nalaman ka tungkol sa akin, hindi pa rin magbabago ang pagtingin mo sa akin. Meron pa ba akong hindi alam sa'yo? Meron pa. Pero ayoko na munang pag-usapan. Sige, ikaw ang bahala. Basta kung kailangan mo nang makakausap, nandito lang ako, ha? Ngumiti lang ako kay Ate Leila. Kahit kasi malapit na kami sa isa't isa, mahirap pa rin magtiwala basta-basta. Baka mahusgahan agad niya ako. Nang mga sumunod na araw, hindi na nagpupunta si Philip. Minsan nakausap ko siya. Sinabi niya na inaayos na nila ng asawa ang kanilang pagsasama. Huwag daw ako mag-alala. Kahit hindi na kami magkita, susuportahan pa rin niya ang mga pangangailangan ko. Dun lang gumanda ang mood ko. Tumawag din ng araw na yun ng Itay at sinabi kong maaari akong umuwi sa amin. Pinagbigyan ko naman at baka naglalambing lang na makita ko. Pagdating ko nga nadatnan ko ang Itay na seryosong naghihintay sa akin. Nagmano ko at saka humalik sa kanyang pisngi. Dinalhan ko po kayo ng pasalubong. Sana hindi ka na lang nag-abala pa. Alam niyo naman po na hindi pwedeng wala akong pasalubong sa inyo eh. Sabihin mo nga sa akin, Cherry. Saan ka ngayon nagtatrabaho?
Doon pa rin po sa dati. Matagal ka nang wala roon. Galing ang kuya mo doon nung isang araw. Sinabi ng mga dati mong kasamahan na may 1 taon ka nang umalis. Pasensya na po, Tay, kung hindi ko nabanggit sa inyo. Saan ka ngayon nagtatrabaho? Sagutin mong tinatanong ko. Sa isang Korean restaurant pa rin po. Mas di hamak nga lang na mas malaki ang sahod ko at nakukuha kong tip sa mga customer. Bigla kasi ako nag-alala nang sabihin yun ng kapatid mo. Baka ka ako napapariwara ka na, hindi ko pa alam. Lalo't laging malaki ang binibigay mong pera sa akin. Tay naman! Marangal po ang trabaho ko. Wala po akong ginagawang masama. Kung ano man po ang naririnig niyo sa akin, huwag niyo na lang po silang pansinin. Oo naman anak. Pagpasensyahan mo na rin ng tatay ha. Sobrang nag-aalala kasi ako sa iyo eh. Ikaw pa naman ang bunso ng pamilya. Huwag po kayo masyadong mag-alala sa akin. Baka mamaya makasama pa yan sa kalusugan niyo. Hindi na anak. Basta dalasan mo lang pag-uwi dito sa atin. Para kahit papano'y nasusubaybayan pa rin kita. Opo, Tay. Tsaka, binilihan ko po pala kayo ng bagong cellphone. Napansin ko po kasi na basag na yung luma ninyong ginagamit. Please lang, Tay, ha? Huwag niyo yan ibibigay kay Kuya Joel. Hayaan niyo siya magpundar ng sarili niyang gamit. Ang ganda anak. Madali lang ba itong gamitin? Oo naman po. Para lang din yan nung una mong ginagamit. Salamat anak. Iingatan ko ito. Kung ano po ang makakapagpasaya sa inyo, ibibigay ko po. Doon na rin ako natulog sa bahay namin. Ang Itay naman dahil excited sa bago niyang cellphone, hindi ko na makausap. Kinabukasan nagpaalam na rin akong aalis na. Habang naglalakad ako sa makipot na iskinita, may mga nagpaparinig na naman sa akin. Hindi ko maiwasang lingunin ng isang alin na kilala ko lang sa mukha. Dahil sa sinabi niyang kabit lang naman ako. Matalim ko siyang tinitigan na umiwas na lang naman ang tingin sa akin. Nang makauwi ako sa apartment, hindi pa man ako nakakapagbihis. May kumakatok na agad sa may pinto. Sa pag-aakalang si Ate Leila yon, binuksan ko agad yon. Ikaw? Ano na naman ang ginagawa mo dito? Hindi mo ba talaga titigilan ng asawa ko, ha? Di ba umuwi na siya sa inyo? Ano pa bang ikinagagalit mo, ha? Akala mo yata hindi ko alam na tuloy pa rin ang pagsustento sa'yo ng asawa ko. Ang kapal ng mukha mo. Kung tuloy pa rin naman ang pagbibigay ni Philip, wala ka na doon. Di ba? Si Philip lang naman ang gusto mo, ha? Oh, umuwi na siya sa bahay ninyo. Kaya kung ako sa'yo, patahimikin mo na ako. Ibang klase ka rin talaga, no? Sa kakapalan ng mukha, sa kakatihan, at sa pagiging mukha mong pera. Wala talagang tatalo sa'yo. Nasabi mo na lahat. Pwede bang umalis ka na? Baka kung ano pa ang magawa ko sa'yo. Ha? Bakit? Nahihiya ka na marinig ng mga kapitbahay mo dito na isa kang kabet? Sinabi ng tumigil ka na. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka tuluyang nawawala sa buhay namin. Sisihin mo yung sarili mo kung bakit nagloko ang asawa mo. Kung sa tingin mo, tuluyan na akong makakalimutan ng asawa mo, nagkakamali ka. Kahit magkasama pa kayo sa iisang bubong at kama, ako pa rin ang laman ng puso't isipan niya. Wala ka nang magagawa doon. Tanggapin mo na lang. Alam ko halos narinig ng mga kapitbahay ko ang mga pinag-uusapan namin ni Andrea. Nasa labas lang kasi kami ng apartment. Naging iba na tuloy ang tingin sa akin ng mga kapitbahay ko. Nang makaalis ang babae, parang gusto kong magwala sa galit. Hindi na tuloy ako lumalabas ng apartment ko. Mas gusto ko na lang magkulong. Nung gabi naging bisita ko si Ate Leila. Blanko ang ekspresyon ng mukha niya. Walang imik na pumasok siya. Batid ko na alam rin niya ang tungkol sa pag-ieskandalo ng asawa ni Philip. Cherry,
Gusto ko lang sanang kumpirmahin yung kumakalat na usapan dito sa compound natin. Gusto ko kasi sa'yo manggaling. Na ano? Na isa akong kabit? Totoo. Yung babaeng nagpupunta dito, siya ang totoong asawa ni Philip. Noon pa man, may pagdududa na ako sa inyo. Gusto ko kasi na ikaw mismo ang magsabi sa akin noon. May duda ka? Oo no, maliban kasi sa agwat ng edad ninyo, nagtataka rin ako kung bakit bihira lang siya umuwi dito. Bakit wala man lang kayong nakadisplay na litrato nung kasal nyo? At saka wala ka rin sing-sing. Akala ko pa naman na isahan na kita. Nag-aalala pa naman ako na baka kapag nalaman mo, magbago ang pakikitungo mo sa akin. Hindi yun mangyayari no. Isa sa mga dahilan ko, malaki ang utang na loob ko sa'yo. Ikaw lang ang nagpautang sa akin ng malaking halaga nun para maoperahan ng inay. At saka alam ko mabuti kang tao sa kabila ng pagiging kabit mo. Hindi ko naman ginusto na maging kabit ako eh. Kaya lang, sino ba naman ang may ayaw ng maginhawang buhay, di ba? Matagal na akong naghihintay na may magkagustong mayaman. Kaya lang, ang pangkabit lang yata ang papel ko. Mahal mo ba si Philip? Sa totoo lang, hindi ko alam, Ate Leila. Mula kasi nung iwan ako ng una kong boyfriend na pinag-alayan ko ng lahat sa akin, hindi ko na alam kung marunong pa ba akong magmahal. Sa tingin ko hindi ka titigilan ng asawa ni Philip. Baka higit pa dun ang gawin niya sa'yo. Alam ko na hindi ako pababayaan ni Philip. May usapan kami na hindi niya ako iiwan sa ere. Kaya kung sakali man, napiliin niya ang pamilya niya sa huli, tuloy pa rin ang pagsuporta niya sa akin. Alam mo, isa sa mga nagustuhan kong ugali mo yung pagiging prangka mo. Hindi ka nagkukunwari. Wala naman kasi ako mapapala kung magkukunwari ako. At sa totoo naman, na mahalaga sa akin ang pera. Mabuti na lang hindi nagbago ang pagtingin sa akin ni Ate Leila. Pero pinayuhan niya akong gawin ng tama. Hindi pa naman daw huli para magbago ako at ituwid ko ang nagawa kong pagkakamali. Unawain ko rin daw si Andrea. Dahil natural lang daw sa babae ang ganung reaksyon dahil nasasaktan siya. Isang gabi hindi ko inaasahan ang biglang pagdating ni Philip sa apartment ko. Mabuti naman nakatakas ka sa asawa mo. Akala ko hindi na tayo magkikita eh. Maaari ba yun? Sabi ko nga sa iyo palalamigin muna natin ang sitwasyon. Sa tingin ko, hindi nalalamig ang sitwasyon. Laging nanggugulo ang asawa mo dito eh. Alam na ng mga taga rito na hindi tayo totoong mag-asawa. Ano ka mo? Nag-usap na kami na hindi ka na niya guguluhin pa. Basta umuwi lang ako sa bahay. Pues, nagsinungaling ang asawa mo sa'yo. Gusto niya, pati ang pagsuporta mo sa akin ay itigil mo na. Kaya pala ibang tingin sa akin ng mga kapitbahay natin habang papasok ko rito. Yung pala alam na nila. Kahit yung may-ari nitong apartment, iba na ang pakikitungo sa akin. Mabuti na lang, hindi nagbago si Ate Leila. Ang mabuti pa siguro, humanap na lang ng ibang matitirhan. Oo, mabuti pa nga siguro. Pakiramdam ko kasi tuwing lalabas ako, lahat ng mga mata nakatutok sa akin. Maliban pa sa lagi akong kabado dahil baka biglang sumulpot na naman ang asawa mo. Matatagalan pa bago yung makapanggulo sa'yo. Nasa probinsya siya ngayon, kasama ng mga bata. Kaya pala nakapunta ka dito. Samantalahin natin ang pagkakataon habang wala siya. Sinabi ko kay Ate Leila ang plano kong paglipat ng apartment. Sumang-ayon naman siya at nagpresentang tutulong sa akin. Sa pangalawang araw ng paghahanap namin nakakita naman kami. Agad na rin ako nagbayad at lumipat na kinabukasan din ng umaga.
Isang buwan na ako sa bago ko nilipatan ng dalawin ako ni Ate Leila. Nung 1 linggo pa sana kita pupuntahan eh. Kaya lang pang umaga ako sa trabaho ko at may OT pa. Hindi ko naman kasi pwedeng sabihin sa chat. Tungkol ba sa babaeng yon ang sasabihin mo? Oo, tungkol sa kanya. Ilang beses siyang bumalik at nagwala sa harapan ng apartment mo. Handa daw siya magbayad kahit magkano kung sino ang makakapagturo sa'yo. Tingin ko sa babaeng yun nababaliw na. Nabanggit nga ni Philip na medyo may pagka-agresibo ang asawa niya. Minsan nga daw, kapag nag-aaway sila, sinasaktan siya eh. Noong una, hindi ako naniniwala. Kasi alam ko, lalaki lang ang nananakit eh. Pero nakita ko mga kalmot niya at pasa dati dahil sa paghampas sa kanya ng matitigas na bagay. Bakit hindi na lang siya iwan ni Philip kung nananakit naman ang asawa niya? Mahal ni Philip ang mga anak nila. Lagi naman kasing ginagamit ng asawa niya laban sa kanya. Matanda na nga siyang sama pa ng ugali niya. Talagang maghahanap ng iba si Philip. Wala namang problema sa akin kung bumalik siya sa pamilya niya. Basta habang buhay niya akong susuportahan. Kung masasaktan man ako sa paghihiwalay namin, matatakpan naman yun ng pera. Eh nanggaling na ba dito si Philip? Hindi pa. Lagi kasing nakabantay ang asawa niya eh. Mabuti nga, natatawagan niya ako kapag nasa trabaho siya. Ito ha, payong kapatid lang naman. Tutal naging praktikal ka na rin lang. Mas makakabuti kung may sarili ka ng ipon o pera. Kung wala pa, umpisahan mo na. Para kung sakaling iwan ka man niya, at least may pera ka ng ipon, no? Huwag mong panghawakan yung sinasabi niya sa'yo na habang buhay ka niyang susuportahan. Marami ang pwede mangyari, no? Yan nga ang plano ko dahil bala kong magnegosyo. Maganda yung plano mo na magnegosyo kaysa magtrabaho ka. Salamat sa'yo, Ate Leila ha. Lagi ka nandyan para sa akin. Eh hindi lang naman kaibigan ang turing ko sa'yo, no? Para na rin kitang nakababatang kapatid. Isang gabi bigla na lang sumulpot si Philip na walang pasabi. Baka sa kanya matinding pagod. Binigyan ko muna siya ng maiinom bago ako naghanda ng hapunan namin. Napansin kong hindi siya masyadong makakain. Tila malalim din ang iniisip niya. Mukhang pagod na pagod ka. Tsaka, bakit ang payat mo yata? Hindi ka ba kumakain sa inyo? Araw-araw kasi kaming nag-aaway ni Andrea. Pinipilit niya akong paaminin kung saan ka nakatira. Ano bang problema niya? Lumayo na nga ako eh. Gusto kanyang gantihan. Pahirapan sa mga ginawa mo. Sabi ko nga, ako na lang ang saktan niya at parusahan. Tutal naman ako nagtaksil sa kanya. Sabi niya, pareho niya tayong parurusahan. Gusto ko na talaga makipaghiwalay sa kanya. Para kasi siyang nawawala na sa sariling katinuan. Mabuti pang ang hiwalayan mo na lang siya. Dito ka na lang umuwi. Sana nga ganun kadali eh. Tuwing pinaplano ko kasi na umalis at iwan siya, umiiyak ang mga anak namin. Nakikiusap na wag ko silang iwanan. Ginagamit pa niya talaga ang mga anak niyo ha? Kukuha lang ako ng tiyempo para makumbinsi yung mga anak namin na hindi na talaga kami pwede magsama ng mama nila. Sabihan mo lang ako. Lagi naman ako naghihintay sa'yo. Halika na. Mamasahihin kita para ma-relax ka naman. Nang nasa loob na kami ng kwarto, nagubad na siya ng pangitaas niya. Kinuha ko naman ng langis na ginagamit ko tuwing minamasahe ko siya. Pagharap ko sa kanya, nakadapa na siya sa higaan. Nagulat ako sa mga marka ng latigo sa kanyang likod. Ano yung mga marka sa likod mo? Ang asawa mo ba ang may gawa niyan? Anong marka? Parang latay ng latigo ang itsura. Hindi ko alam. Kaya siguro ilang araw nang masakit ang buong katawan ko. Eh hindi mo ba alam ang nangyayari sa katawan mo? Hindi eh. Ang mabuti pa, patingnan mo sa doktor yan. Bukas na lang siguro. Sige na.
Masahihin mo na lang ako para masarap ang tulog ko mamaya. Yun na ang huling araw na nakapunta si Philip sa bahay. Tumatawag naman siya para kumustahin ako lagi. Minsan tumawag siya sa akin, masaya siya habang sinasabi na pumayag na ang kanyang mga anak na maghiwalay na sila ng kanyang asawa. Basta lang daw lagi siyang naroon sa mga mahahalagang okasyon sa magkapatid. Inaasahan ko na isa sa mga araw na darating lilipat na si Philip at magkakasama na kami. Noon ko lang napagtanto na mahal ko na rin pala siya. Nagising ako ng hating gabi sa tawag ni Philip. Pupungas-pungas pa ako na sinagot ko yun. Napansin kong tila may kakaiba sa boses niya. May problema? Bakit ganyan ang boses mo? Makinig ka sa akin, Cherry. Naglagay ako ng malaking halaga sa bank account mo. Gamitin mo sa magandang bagay. Patawarin mo ako. Hindi ko na matutupad ang pangako ko. Teka lang. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Wala na akong oras para magpaliwanag. Baka hindi na tayo magkita pa. Magkaganon man. Kahit mawala man ako sa buhay mo, susuportahan pa rin kita. Pwede bang pumunta ka dito? Hindi tayo magkakaintindihan eh. Mag-usap tayo ng personal. Hindi ko rin magagawa pa. Mag-iingat ka, Cherry. Salamat at naging bahagi ka ng buhay ko. Teka lang! Philip? Hello? Hello? Tuluyan na nawala ang antok ko pagkatapos na naging pag-uusap namin ni Philip. Hinintay ko na lang mag-umaga. Nagpunta na lang ako sa may kusina at nagtimpla ng kape. Habang humihigop ng kape, binalikan ko sa isip ang pag-uusap naming dalawa. Bakit pakiramdam ko na parang nagpapaalam na si Philip? Imposible naman na nakipagbalikan siya sa asawa niya. Ay, bahala na. Tatawagan ko na lang siya. Makailang ulit ko nga tinawagan ng cellphone ni Philip. Pero puro ring lang ang naririnig ko. Hindi ko tuloy maiwasan na kabahan. Naalala ko rin ang sinabi niya na naglagay siya ng malaking halaga sa bank account ko. Nagpunta ako ng araw na yun sa bangko at nakumpirma ko nga na totoo ang sinasabi niya. 2 linggo na ang nakakalipas ng i-deposit yun ni Philip. Pagdating sa bahay, muli kong tinawagan ng cellphone niya. Pero hindi pa rin niya sinasagot. Kinabukasan muli kong inulit ang pagtawag ko. Muntik na akong mapasigaw nang marinig ang isang boses ng isang babae. Tinanong ng nasa kabilang linya kung kaibigan ako ng kanyang ama. Ang sumunod na sinabi ng nasa kabilang linya ay parang bomba sa pandinig ko. Inatake raw sa puso si Philip at patay na raw ito. Hindi ko na naalala kung paano ako nakapagpaalam sa kausap ko. Bakit? Philip! Hindi totoo yun. Nangako ka sa akin na magsasama na tayo. Maghapon ako umiyak na umiyak. Hindi pa rin ako makapaniwala sa sinabi ng kausap ko na siguradong anak ni Philip. May konting pagdududa pa sa akin kung totoo nga bang wala na siya. Kaya tinawagan ko si Ate Leila at sinabi ko sa kanya ang lahat. Hindi rin siya makapaniwala at nangakong pupuntahan ako. Bandang hapon nang dumating si Ate Leila. Hindi kaya nanloloko lang yung nakausap mo? Anak yun ni Philip na babae. Kaya pala nung tumawag siya sa akin nung hating gabi, para siyang nagpapaalam na. Napakabata pa niya para mamatay. Hindi ko alam na may sakit sa puso si Philip. Wala kasi siyang sinasabi sa akin eh.
Baka inilihim lang niya sa'yo. Hindi ko alam, te. Gusto ko siyang makita sa huling sandali. Samahan mo naman ako, Ate Leila. Ha? Paano kung makita ka ng asawa niya? Baka ipahiya ka pa niya sa maraming tao. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang naman, makita si Philip sa huling sandali. Huminahon ka lang. Sige, sasamahan na kita. Alam mo ba kung saan ang bahay ni Philip? Oo, alam ko ang address. Pinuntahan nga namin ang address ng bahay ni Philip. Pagdating doon, kasambahay lang ang inabutan namin. Nagpakilala si Ate Leila na mga katrabaho kami at gusto lang naming makiramay. Sinabi ng batang kasambahay na inuwi sa probinsya ang labi ni Philip. Kinuha daw kasi ng pamilya niya. Halatang may kadaldala ng batang kasambahay. Kaya sinamantala namin ang pagtatanong sa kanya. Hindi raw alam nito kung inatake ang amo. Ang alam daw niya ilang araw nang nakaratay si Philip bago bawian ng buhay. Matindi daw ang naging karamdaman ng amo. Lulugo-lugo namang umuwi kami ni Ate Leila sa bahay. Maaaring may sakit na siya noon pa. Kaya pala ang payat niya nung huli kami nagkita. Tapos, may mga latay pa ng latigo sa likod niya noon. Hindi naman niya alam kung saan niya nakuha. Latay baka mo? Tapos hindi niya alam kung saan niya nakuha? Iyon ang sabi niya. Sana hindi ko na lang siya pinauwi noon. Baka din kasi hindi siya inaasikaso ng asawa niya kaya lalong lumala ang sakit niya. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Hindi mo gusto ang nangyari sa kanya. Hindi ko man lang siya nasilayan sa huling sandali. Naniniwala ako na minahal ka talaga ni Philip. Ikaw ang nasa isip niya kaya tinawagan ka pa niya. Hindi ko man lang naamin sa kanya na mahal ko na rin siya. Maaaring hindi talaga kayo ang nakalaan sa isa't isa. Ang hirap lang kasing tanggapin na sa ganun siya nawala. Muli na naman ako napahagulgol. Niyakap naman ako ni Ate Leila. Para akong bata noon na naghahanap ng kalinga ng isang ina. Biglang sumagi sa isip ko ang inay. Nahiling ko na sana buhay pa rin siya hanggang ngayon. Ayaw pa sanang umuwi ni Ate Leila. Pero alam ko kasi may trabaho pa siya. Sobra-sobra na rin kasi ang naitulong niya sa akin. Pagdating sa apartment na tinutuluyan niya, hindi niya inaasahan ng taong naghihintay sa kanya. Ano pong kailangan niyo sa akin? Gusto ko sanang itanong kung alam mo kung nasaan ang kaibigan mo. Sinagot ko na po yan noon. Hindi ko po alam kung saan siya lumipat. Meron lang kasi akong mahalagang sasabihin sa kanya. Wala akong planong manggulo. Kung ang sasabihin niyo po ay ang tungkol sa pagkamatay ni Philip, alam na po niya. Paano niya nalaman? Nasa anak niyo ang cellphone ng asawa niyo. Siya po ang nagsabi. Bakit pala kayo nandito? Hindi ba dapat kasama kayo sa probinsya? Kung inuwi doon ang labi ni Philip? Hindi na ako sumama. Hindi naman na mabubuhay pa si Philip kung sakali. Akala ko po ba mahal niyo si Philip pero hanggang ngayon may galit pa rin kayo sa kanya. Hindi mo ko maiintindihan hanggat hindi ka napupunta sa sitwasyon ko. Naiintindihan ko ang nararamdaman niyo. Pero mas makakabuti pa rin kung pipiliin niyo magpatawad. Wala na po si Philip. Pero nandyan pa ang kaibigan mo. Kahit wala ng asawa ko, natitiyak ko nagpapasasa pa rin siya sa pera ni Philip. Kung totoo man po, irespeto na lang natin ang desisyon ng asawa niyo. Tsak naman po na masigit kayong mapera kay Cherry. Nasasabi mo yan kasi kaibigan ka ng babaeng yun. Pasensya na po kayo ha. May pasok pa kasi ko eh. Kailangan ko na po kasi maghanda. Sabihin mo muna sa akin kung saan nakatira ang kaibigan mo. Tigilan niyo na po kasi ang kaibigan ko.
Wala na ang tao nag-uugnay sa inyo. Pero ang sakit na ibinigay niya sa akin nandito pa sa puso ko. Sana po magawa niyo ng patawarin ng kaibigan ko. Yun lang naman po ang paraan para mawala ang sakit sa puso niyo. Hindi! Hindi ko siya patatawarin. Ipaparanas ko sa kanya ang sakit na ginawa niya. Natatakot na pumasok na lang sa loob ng apartment si Ate Leila. Bigla na lang kasing nanlisik ang mga mata ng babae. Nang makapasok siya, sinilip pa niya sa bintana ang babae kung naroon pa. Ngunit naglalakad na yun palayo. Ay, ano ba yan? Unang kita ko pa lang talaga sa kanya, iba na ang pakiramdam ko. Naisip ko na umuwi na muna sa amin. Habang mag-isa kasi ko sa bahay na inuupahan ko, lalo lang ako nalulunod sa kalungkutan. Hindi rin ako makapag-isip ng maayos dahil laging laman ng isip ko si Philip. Nag-chat na lang ako kay Ate Leila na uuwi sa bahay namin. Doon na lang niya ako puntahan. Pagdating sa bahay namin, nagulat pa ang Itay sa bigla kong pagsulpot doon dala ang ilang gamit. Ayos ka lang ba, anak? Bakit parang mugto yata ang mga mata mo? Tsaka ko na lang po sasabihin. Pwede po bang dumito muna ako? Oo naman. Gusto kong bumalik ka na rito eh. Pag-iisipan ko po tay kung dito na ba ako ulit titira. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, nandito lamang ako. Opo, tay. Alam ko naman po yun. Kumain ka na ba? Wala po akong ganang kumain. Kahit wala kang gana, kumain ka pa rin. Baka mamaya magkasakit ka pa. Halika, sabayan mo na ako rito. Ano po bang niluto ninyong ulam? Nagluto ko ng munggo at pritong galunggong. Sige po, tay. Sasaluhan ko na kayo. Hindi ko alam na mapaparami ang kain ko. Namiss ko rin ang ganong pagkain. Simple pero masarap. Mula nang maging kabit ako ni Philip at maranasan ng marangyang buhay, ang mga simpleng pagkain na kinakain ko noon ay hindi ko na niluluto. Puro lang kasi ako kain sa labas o di kaya o-order na lang ng pagkain. Hindi ko tuloy maiwasang mamiss ang dating buhay na meron ako. Mahirap pero hindi naman kasing komplikado ng buhay na pinili ko. Nung gabing nakahiga na ako sa kwarto ko, nagpasya na ako na bumalik na sa bahay na yun para makasama ko na rin ang Itay. Dumalaw rin sa akin si Ate Leila. At sinabi ko sa kanya naging pasya ko. Alam mo, sa tingin ko yan ang pinakamagandang desisyon na gagawin mo. Kailan ka maghahakot? Baka sa 1 linggo na lang. Sabihan mo lang ako para matulungan kita, ha? Oo nga pala, muntik ko na makalimutan. Pumunta na naman doon ang asawa ni Philip. Pilit niyang inaalam sa akin kung saan ka nakatira. Ay, ano pa ba ang gusto niya sa akin? Patay naman na si Philip eh. Tingin ko gusto ka lang niyang gantihan dahil sa sakit ng kalooban na ibinigay mo sa kanya. Makipagkita kaya ako sa kanya. Tapos humingi ng kapatawaran. Baka yun lang ang makakapagpatahimik sa kanya. Sa palagay ko hindi magandang ideya yan. Basta may kakaiba sa babaeng yun, hindi ko maipaliwanag. Mas mabuting iwasan mo na lang siya. Baka lang kasi mabawasan yung galit niya sa akin. Tsaka mo na lang siguro gawin yan. Makinig ka na lang sa akin. Sige na nga. Madalas naman tama ang mga kutob mo. Bakit ba kanina mo pa kinakamot yung pisngi mo? May kumagat kasing lamok eh. Mula kanina, hindi na mawala-wala yung kate. Tigilan mo na, baka magkasugat pa. Sige ka, baka mamaya pumangit pa ang kutis mo. Mahapdi at makirot ang nararamdaman ko sa mukha ko. Ilang beses na rin ako naghilamos, pero hindi pa rin talaga nawawala ang pangangate. Magdamag tuloy akong hindi nakatulog.
Mabigat din ang nararamdaman ko sa mukha ko. Kahit nakakaramdam pa ng antok, bumangon na ako. Naabutan ko ang Itay papasok ng bahay. May dala din siyang supot ng pandesal. Ano nangyari sa mukha mo? Bakit namumula yata? Hindi ko pa nga po alam eh. Baka po dahil sa mga ginagamit ko sa muka. Patignan mo kaya sa doktor. Kapag hindi pa po mawala papacheck up ko na po ito. Mag-almusal ka muna. Eto, bumili ako ng pandesal. Gusto mo bang ipagluto kita ng pansit canton? Sige po, Tay. Mamaya nga pala pupunta rito ang mga pamangkin mo. Sana naman huwag kang maging masungit sa kanila, ha? Ang kukulit naman po kasi Natural na yun sa mga bata. Ikaw na lamang ang magpasensya. Basta po, kapag nagpapahinga ako huwag silang maingay. Sige, oo, sasabihan ko sila mamaya. Sa nararamdaman ko sa mukha ko, iritable tuloy ako. Ilang beses ko ring nabulyawan ng mga pamangking ko na naglalaro sa loob ng bahay. Ilang beses ko na kasing sinaway na wag maingay. Hindi naman sumusunod sa akin. Magsiuwi na nga kayo! Huwag na kayong babalik dito! Ang titigas ng ulo ninyo! Hindi kayo mapagsabihan! Paus na ako kakasaway sa inyo! Sige, umuwi na muna kayo mga apo sa bahay ninyo. Susunod na lamang ako sa inyo doon. Etong pera, bumili muna kayo ng merienda nyo. Buti naman umalis na ang mga yon. Ano bang nangyayari sa'yo? Pati mga batay sinisigawan mo. Ang iingay kasi. Takbo dito, takbo doon. Hindi mga masaway. Sabi ko nga sa'yo, ganun talaga mga bata. Pagpasensyahan mo na lamang. Tay, Anong nangyayari sa'yo? Namumutla ka. Maupo ka muna rito. bigla kasi akong nahilo. Hindi kaya high blood ka? Ikaw mo naman kasi lagi ang galit sa mga pamangkin mo Kung wala namang katahimikan sa bahay na ito, mabuti pang bumalik na lang ako sa inuupahan ko. Paano kang babalik doon? Sabi mo nga wala ka ng trabaho. May ipon pa naman po ako. Yun na muna ang gagamitin ko. Mula nang matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa, ngayon lamang ako mangingialam sa buhay mo. Dito ko na lang muna tumira. Yung perang sinasabi mo, itabi mo na lang. Sige po, Tay. Sa kwarto lang po muna ako. Ang sama po talaga ng pakiramdam ko Nasundan na lang ako ng Itay na nag-aalalang tingin. Pagkapasok ko, agad ako na maluktot ng higa sa kama. Naninigas din kasi ang tiyan ko. Kinakapos din ako ng paghinga. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko at itinulog ko ang sama ng pakiramdam ko. Nagising ako na may nakatapal na sa noo ko. May palagay ako na si tatay ang naglagay nun sa akin. Marunong din kasi manggamot ang Itay, pero matagal na siyang tumigil. Napasulyap ako sa bumukas na pinto. Pumasok ang Itay at may dalang mangkok. Buti namat gising ka na. Ipinagluto kita ng sopas. Kayo po bang nagtapal ng dahon sa noo ko? Oo. Narinig ko kasi kanina na umuungol ka sa sakit. Nakabaluktot ka pa nga. Ayos naman ang pakiramdam mo. Opo, Tay. Magaan na po ang pakiramdam ko, hindi na katulad kanina. Kainin mo muna tong sopas habang mainit pa. Hahanapin ko lamang muna sa bodega yung kahon na pinaglalagyan ko ng mga gamit ko nun sa panggagamot. Bakit po? Babalik na kayo sa panggagamot? Ikaw ang gagamutin ko. Okay na naman po ako Paano kung sumpungin ka na naman? Bala ko naman po magpatingin sa doktor kung sakaling sumama ulit ang pakiramdam ko. Hahanapin ko pa rin yun. Maiwan na muna kita rito ha. Ubusin mo yan. Hanggang kinabukasan magaan na ang pakiramdam ko. Naiwan naman ako sa bahay mag-isa ng mga oras na yun. Umalis kasi ang Itay at may pupuntahan lang sandali.
Habang nasa sala ko, nagchat naman si Ate Leila na papunta na siya. Makalipas nga ang ilang minuto, dumating na rin siya. Kumusta? Pasensya ka na ako, nagchat ako malapit na ako. Naabala yata kita. Hindi naman. Alam mo naman na kapag nandito ako, wala naman akong ginagawa. Gusto ko na nga sana bumalik sa inuupahan kong bahay eh. Naku, huwag ka na munang uuwi doon. Kaya nga ako napasugod dito para sabihin na nakita ko ang asawa ni Philip sa harapan ng bahay mo. May pinuntahan kasi ko na malapit doon nakatrabaho ko. Sakto naman napadaan ako sa inuupahan mo. Ayaw pa niya talaga akong tigilan. Patay na nga si Philip Ano pa bang gusto niya? Hindi pa rin siguro niya matanggap na ikaw ang naging kabit ng asawa niya. Ano? Naging kabit ka, Cherry? Tay, kanina pa po ba kayo dyan? Sakto lang ang pagdating ko para marinig ang pinag-uusapan nyo. Totoo bang naging kabit ka, ha? Tay, tapos na po ang naging relasyon namin ni Philip. Naging kabit ka nga. Kahit natapos na ang relasyon nyo. Paano mo nagawang manira ng isang pamilya, Cherry? Para kang mauubusan ng lalaki. Tay, Hindi ka namin pinalaki ng inay mo para maging kabit lamang ng kung sino. Ganun ba kababa ang tingin mo sa sarili mo? Para pumayag lang sa gusto ng lalaking yon? inaamin ko po, nagkamali ako. Pinagsisisihan ko na po yun, Tay. Nagsisisi ka na dahil may nasira ka ng pamilya, ganun ba? Sa tingin mo kayo natutuwa ang nanay mo sa ginawa mo? Patawarin niyo po ako, Tay. Kaya pala mas gusto mong tumira malayo sa amin dahil may ginagawa ka ng milagro. Tao lang naman po ako, nagkakamali. Huwag mong idahilan na tao ka lamang kaya ka nagkakamali. Pwede mo namang piliin ang tama. Pero ginusto mo ring makasira ng relasyon. Gusto ko na pong ituwid ang mga mali kong ginawa. Hindi ko alam kung saan kami nagkamali ng iyong ina sa pagpapalaki sa'yo. O baka masyado lang kami o ako naging maluwag sa'yo. Wala po kayong kasalanan, Tay. Ako lang po ang may kasalanan. Tay! Tay! Hayaan na lang muna natin ang itay mo. Magpapalipas lang yun ng sama ng loob. Ano ba itong nagawa ko? Bakit ang daming nasaktan ng dahil sa akin? Tumahan ka na. Wala na tayong magagawa pa. Sabi mo nga gusto mo nang ituwid ang mga mali mo na gawa. May pagkakataon ka pa hindi tulad ni Philip. Ilang araw na rin akong hindi kinikibo ng itay. Tuwing tatangkain ko siyang kausapin, lagi siyang umiiwas sa akin. Kaya kahit masama na ang pakiramdam ko, hindi ko pa masabi. Nagkulong na lang ako sa kwarto dahil hindi ko na matiis ang masamang nararamdaman ko. Kahit nakahiga na ako, nakakaramdam pa rin ako ng hilo. Hanggang sa masuka na ako. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang. Pero may nakikita akong mga uod na gumagalaw sa suka ko. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko dahil parang antok na antok talaga ako. Nagising akong parang may nakadagan na mabigat na bagay sa mukha ko. Hirap din ako sa paghinga. May naririnig din ako nagsasalita, kaya pilit kong iminulat ang mga mata ko. Salamat naman at nagising ka na. Ilang araw ka nang walang malay. Anong nangyari sa akin? May bumabarang sa'yo. Puno ng iba't ibang insekto ang loob ng katawan mo. Po, sino po ang may gawa nito sa akin? May palagay akong si Andrea ang may kagagawa nito sa'yo. Kinuwento ko din sa tatay mo yung nakita mong latay kay Philip noon. Tingin niya nauna ng barangin si Philip bago ikaw. Wala namang pwedeng gumawa nito sa inyo kundi ang babaeng yun eh. Kaya pala kakaiba ang nararamdaman ko sa kanya. Ayoko pong mamatay. Hindi ka mamamatay, anak. Ibabalik ko sa kanya ang ginawa niya sa'yo.
oras na hindi siya makipagkasundo. Kahit na matanda na ako, hindi pa rin nabawasan ang kapangyarihang taglay ko sa panggagamot. Pakibantayan muna ang anak ko, Leila. May gagawin lamang ako sa labas. Sige po, Mang Pancho. Leila, parang may gumagalaw sa mukha ko. Pwede mo bang iabot sa akin ang salamin? Sa tingin ko makakabuti kung hindi mo nalang titingnan. Bakit hindi? Ano bang meron sa mukha ko? Cherry, Nakikiusap ako, te. sige kukunin ko na. Hindi ko napigilan na mapatili na makita ko ang mukha ko sa salamin. Kahit ako nandiri sa itsura ko. Kasing laki na halos ng mata ko ang mga uod na gumagalaw sa mukha ko. Nanginginig ang kamay ko na nabitiwan ko ang bilog na salamin. Ano nangyari sa mukha ko? Tanggalin mo ang mga uod sa mukha ko! Para mo nang awa! Huminahon ka, Cherry! Paano akong hihinahon kung may mga uod sa mukha ko? Hindi kasi yan matatanggal basta-basta. Ginagamot ka naman ng tatay mo. Bakit nangyayari sa akin ito? Hindi naman ako ganun kasamang tao. Alam ko naman yun. Alam ko mahirap pero wag mo nalang pansinin ng gumagalaw sa mukha mo. Ginagawa naman lahat ng tatay mo para gumaling ka. Nakatulugan ko ang walang tigil na pag-iyak. Awang-awa naman sa akin si Ate Leila. Nilapitan naman ako ng Itay para bigyan ng panlunas para kahit papano maibsan ang nararamdaman kong sakit. Sinubukan ko makipag-ugnayan sa taong gumagawa nito sa anak ko. Pero masyado siyang matigas. Ano pong gagawin natin, Mang Pancho? Hirap na po si Cherry. Alam po natin na nagkamali siya. Pero hindi naman yata tamang danasin niya ang ganitong pagdurusa. Gusto ko ring sisihin ang sarili ko. Hindi ko nagabayan ng tama ang anak ko. Alam ko po na naging mabuti kayong ama kay Cherry. Binigyan ko na ng palugit ang taong bumabarang sa anak ko. Pero nagmamatigas siya. Tingin ko po hindi niya kayang magpatawad. Nagawa nga niyang barangin ng asawa niya si Cherry pa kaya. Kung gayon, uumpisahan ko na ang pagbabalik sa kanya ng sarili niyang sumpa. Sa harapan ng mga nakasinding kandila umusal ng mga salita ang Itay. Natanging siya lamang ang nakakabatid ng tunay na kahulugan. Walang kapaguran at marubdob din ang bawat salita na kanyang binibigkas. Nang mga oras na yun may malay na ako. Nasa tabi ko rin si Ate Leila na hawak pa ang aking kamay. Patindi rin ng patindi ang nararamdamang sakit ng katawan ko. Parang may gustong lumabas sa katawan ko. Pinilit ko na labanan at magdasal sa isip. Nagising ako na maliwanag na sa labas ng bintana. Nakangiti pang pumasok si Ate Leila. Leila, pwede mo bang iabot sa akin ang salamin? Ito. Wala na ang sugat ko sa mukha at yung mga naglalakihang mga uod. Magaling ka na. Natalo ni Mang Pancho ang barang ni Andrea. Akala ko talaga hindi ko malalampasan na nangyari sa akin eh. Bilib nga ako sa tapang mo eh. Kayo nang Itay ang dahilan kung bakit nalampasan ko ang pangyayaring ito sa buhay ko. Nang araw ding yun nagpasama ko kay Ate Leila sa bahay ni Andrea. Gusto ko kasing makausap ang babae. Pagdating sa gate nakita namin na palabas siya. Nagulat pa siya na makita kami. Bigla rin siya nagtakip ng mukha na tila merong itinatago. Anong ginagawa niyo rito? Hindi ako pumunta dito para makipag-away. Hindi rin ako galit sa ginawa mo. Kung gano'n anong kailangan niyo? Gusto ko sanang humingi ng kapatawaran sa nagawa ko sa pamilya mo.
Pinagsisisihan ko na yon. Sana pinatay na lang ako ng tatay mo para magkasama na kami ni Philip. Pinagsisisihan ko ang ginawa ko sa kanya. Nadala lang ako ng matinding galit ko nang sabihin niyang gusto na niyang magsama kayo. Pareho lang nating dadalin habang buhay ang mga nagawa nating kasalanan. Pero naniniwala ako na pinatawad na tayo ng Panginoon. Kailangan lang nating tanggapin siya sa buhay natin. Oo, patawarin mo rin ako, Cherry. Pinatawad na kita bago pa man ako nagpunta dito. Lalayo na kami ng mga anak ko. Uuwi na kami ng probinsya. Doon namin gustong magbagong buhay. Mag-iingat kayo. Sana mahanap ninyo doon ang kapayapaan sa puso't isipan ninyo. Magaan ang pakiramdam kong umuwi ng bahay. Nagpapasalamat ako dahil sa wakas nagkaayos na kami ni Andrea. Ang itay na lang ang kailangan kong kausapin ng masinsinan. Alam kong may tampo pa rin siya sa akin. Tay, patawarin po ninyo ako. Alam mong hindi kita kayang tiisin. Sapat na sa akin na pinagsisisihan mo na ang ginawa mo at handa kang magbago. Salamat din po, Tay. Kayo ang dahilan kung bakit ako nandito sa mundong ito. Utang kong muli sa inyo ang pangalawang buhay na meron ako ngayon. Lahat ay gagawin ko para sa inyong mga anak ko. Naiiyak ako na payakap na lang kay Itay. Binago ko na rin ang ugali ko pagdating sa mga kapatid ko. Hindi na ako nagagalit sa kanila. Lalo na kay Kuya Joel tuwing humihingi siya ng pera sa akin. Binigyan ko rin ng puhunan para makapagtinda ang hipag ko sa harapan ng bahay nila. Hindi na rin ako masungit sa mga pamangkin ko at naging malapit na rin ako sa kanila. Nang matapos ang kontrata ni Ate Leila sa trabaho niya, nagtayo na lang kami ng sarili naming negosyo. Masasabi ko na maswerte pa rin ako na nabigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Hindi ko sasayangin ito para gumawa ng mabuti sa kapwa. Paulit-ulit pa rin ako humihingi ng kapatawaran sa akin na gawang pagkakamali. Alam kong nasaan man si Philip. Masaya na siya sa kinaroroonan niya. Wakas,